Una sa lahat, maraming salamat po sa inyong pagtanggap sa akin ngayong pastoral visit. Ngayon po yung ikalawang pastoral visit ko. Ang ibig sabihin ng pastoral visit ay ang opisyal na bisita ng obispo sa inyo. Ako po ay nandito para po tingnan ang inyong kalagayan at palakasin ang inyong pananampalataya. Ngayon po sa simbahan may tinatawag tayong synodality. Ibig sabihin ng synodality ay sabay-sabay na paglalakbay. Kasama po kayo sa simbahan. Tayong lahat ay sabay-sabay na naglalakbay. Mga kabataan, mga matatanda, mga pare, obispo, madre, o kaya mga leaders. Sama-sama po tayo. At hindi tayo magkasabay na maglakbay kung hindi tayo nagkakakilanlan. Kaya ako ay nandito upang mas lalo kayo makilala, malaman ang inyong kalagayan, at malaman din paano kayo paglingkuran. So isang bahagi nga ng aking pastoral visit ay palakasin ang inyong pananampalataya. At yan po ay nagagawa ng obispo sa pamamagitan ng pagkukumpil. At ako po ay nagpapasalamat na marami sa inyong gustong magpakumpil. Higit kayong 100 na nandito. Hindi lang yung mga kabataan, pati rin yung mga magulang, pati din yung mga ninong at ninang, nandito kayo. Kasi kailangan natin ang Espiritu Santo. Yan po yung divine energy. Yan po nagpapalakas sa atin na galing sa Diyos mismo. Si Jesus mismo ay binabaan ng Espiritu Santo. Kaya nakita nyo nung siya ay biniyagan, pag-ahon niya sa tubig, bumaba sa kanyang Espiritu Santo na anyo ng kalapati. Kaya nga nasabi ni Jesus, ako'y pinuspos ng Espiritu Santo upang magpahayag ng mabuting balita sa mga dukha, upang magpagaling sa mga may sakit, upang magpalayas ng demonyo. Nagawa ni Jesus ang kanyang misyon dahil sa lakas na nasa kanya, at yan po ay bigay ng Espiritu. Nangako si Jesus na ibibigay niyang Espiritu Santo sa kanyang mga alagad. Kaya anong siya ay muling nabuhay, bago siya umakyat sa langit, sabi niya sa mga alagad niya, pumayo kayo sa buong mundo. Gawin niyong alagad ko ang lahat ng mga bansa. Binyagan niyo sila. Ituro niyo sa kanila at ang sinabi ko. Ngunit, bago kayo umalis, antayin niyo muna sa Jerusalem ang ipinangako kong Espiritu. Pagkaraan ng 10 araw, habang nagdadasal ang mga alagad, nasa isang bahay, bumaba ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng malakas na hangin. At sa bawat isa sa kanila ay humupa ang Espiritu Santo sa anyo ng apoy. Di lang apoy. May apoy na bumaba sa ulo ng bawat isa, ang Espiritu Santo. At mula noon, nagbago na ang mga apostol. Naging matatag na sila. Hindi na sila natakot. Nagsalita na sila tungkol kay Jesus. At sabi nila sa mga tao natitipon doon, mali kayo nung ipapako nyo siya sa krus. Siya yung pinadala ng Diyos. At ngayon siya ay muling nabuhay na. Magsisi kayo sa inyong kasalanan. Naging matapang na sila. Saan ang galing tapang na yan? Sa Espiritu Santo na bumaba sa bawat isa sa kanila. Mga kapatid, ang Espiritong bumaba kay Jesus, ang Espiritong ipinangako ni Jesus, ang Espiritong bumaba sa mga apostol, ay siya yung Espiritong bababa sa inyo ngayon. Patuloy nagpapadala ang Diyos ng kanyang banal na Espiritu upang tayo'y palakasin. Patuloy tayong binibigyan ng divine energy. No, energy, lakas na galing sa Diyos. Kaya sana tayo bilang katawan ni Kristo,
kumikilos tayong lahat. Baka naman ang simbahan natin, kinakaladkad lang. Kasi ilan lang ang aktibo. Ang iba hindi aktibo. Ang nagpapatakbo lang ng simbahan, yung mga kumikilos sa simbahan, ang iba ay walang pakialam. Kawawa ang simbahan. Pero ngayon kayo ay nakumpila na, nasa inyo ng Espiritu ng Diyos, pakiisa kayo sa simbahan. Maraming pagkakaisa. Magsisimba kayo, mapwedeng mag-choir, mapwedeng maglinis, marami na tayong samahan sa simbahan. Maging aktibo tayo para maging buhay ang simbahan.